my testimony titled Life Transformation. Ug ako ning balhin na kog laing work ug BH kay aron makalimtan nako ang lalaki nga akong nainlaban ug ayo. Ug dili ko gusto nga makita siya kay ug makitaan nako siya mo pitik jud. Maybe na ay sometimes nga nagkita mi gidala siya sa akong manghod sa boarding house namo. Dito na shock ko nga nung nasya mo balik ang akong feelings nga gibati nako sa iyaha. Ug perti jud nako nasakitan na. Grasya ra jud sa Ginoo ang tanan. Ug ning anak ko nga dili panindigan nako dili ko masakitan ning layo ko para dili ko masakitan sa Galmensing Hotel ko nag-work na ato nga panahon. Ug dito alipay kayo ko kay grasya ra jud sa Ginoo ang tanan nga nahimo pud kong palipayon kauban akong mga new faces workers. Ug dito ako nadakpan sa Ginoo. Ug nagpasalamat gyud kog dako sa Ginoo kay nadakpan ko niya. Gipadala niya ang usa sa mga alagad niya nga mamingwitay ug babae nga gwapa ug di halata medyo giganahan ug action pud sa akong kasing-kasing pero wala akong nagpa-trigger. Ug giingnan ko niya, amiga, among tawagan, amiga, anak ko, yes amiga. Unsa man, anak siya sa walay pagduduha, magsinita. Tuod man na ay sinihan dito sa Victoria Plaza Days. So ako po diretso pud kog ambak. Uy, feel na ko nakagusto sa ako ang babae. Kay gihagad man kog sini kay anak pa nila daw ug babae na yung manghagad nakagusto sa imuha. Apan lahi di ay si Lord di ay kay nang dakop og namingwit og nangisda di ay si Lord. Nagpasalamat ko kay isa ko sa pingwitan ug naitsahag net nga hinug na nga walay balibad diretso pud ko ang pagbanhag. Rar, sige amiga, una nako sa una kani powerless ha dautan ka una no. Sa dihang gihatagan kog confusion ni Lord pag-enter nako sa Victoria Plaza ning ingon ako ang utok dili jud ni sinipa ang akong kasing-kasing lipay kaayo gatubag simba man gud ni ha katawa ko. Power sige at least na ay sinihan sa sulod tama man po dili siya matawag nga ate kay tinuod man pero the best thing nga akong na-experience dito is vision upon vision gipakita sa ako sa Ginoo 3 times piyong mata nga pagmupiyong ko na ay gasiga sa every seat sa Victoria Plaza. Pagmumata ka walay tao. Antes sa katulong piyong nako nakita nako nga naay dakong siga sa tubangan diha sa palpito sa Ginoo ug nakita nako ang kahayag ug glory sa atong amahan either ni Holy Spirit. Hantod sa nagwali na si Bishop Ruth ug didtuan nasabtan og na akos word nga curious sa word nga encounter with God. So I decided nga mo encounter anak ko sa mga kay amiga after service. Amiga, mag-encounter ta. Wala ko kabalo nga leader na di ay siya. Ha. Katawa ko. But dito ara siya ha. Hehe, katawa siya. Manaman ko ikaw lang. So gihatag ko niya kay Pastor Rudy. Ug ditoan nako na ila among elder si Pastor Rudy Ulabi. Then my encounter or my divine appointment with God is diri ang tinuod nga turning point nga gitanggal ang tanan. Ana sila dili daw mawala ang mga gipangbuhat nga sala nga balik-balik kung ginabuhat pero kani nga process diri ko nabag-o ug diri ako nakakita ug diri ako gipagawa sa kangit-ngit ug gibalhin sa kahayag nga daw grabe na ang experience murag kag silupin nga gipanglupad-lupad sa ere. Then na-experience na ko ang gugma sa Ginoo nga labaw pa sa tanan dili sa uyab sa tao sa gipanguyaban sa family sa uban pa ang gugma bat ang tinuod nga gugma nga akong nabatunan kay naara di ay kay Lord. Kanang bisag nasakitan na ka i-comfort kang Lord ug nasamaran man ka ihil ka ni Lord ug rejected ka ihatag sa Ginoo nga importante ka si Lord ang Ginoo nga dili ka niya biyaan hantod dili ka ma-okay. Bisan pag okay na ka ang Ginoo na aragyapon nagabantay sa kanunay nimong tanan ihatag sa Ginoo unsay imong pangayoon basta sa iyang kabubuton unsay pagani atik-atikon pa nato ang Ginoo makaingon ta dili maatik ang Ginoo pero sa gibuhat nato ginaatik nato si Lord sa unsa nga pamaagi atikon nato si Lord sa pag-ingon Lord kuhaan na ning problemahan ni
ug makuha ni mga lagad ko sa imuha, buhaton nako ang tanan. Pero pag-abot og pila ka adlaw lupay, wala gituman. Buhaton ra gyapon bisag dili na maayo. Pero si Lord wa gyapon ning biya ug naa nga naa siya, ako lang jud ang walay pakialam. And i-end nako ni diri sa topic nga in this day okay na jud ko na restore ang tanan kawat gi-restore na-restore ang tanang gikawat sa yawa sa kuha ug gi-restore niya tanan pati family. Ang divine appointment is isa sa mga process nga nahimong kabag-uhan sa akong kinabuhi until now on the process, but naa na changes ang tanan like repentance, which gipasabot pa jud og ayo sa ako ang Matthew 4 verse 17. Repent, for the kingdom of God is at hand or is near. May application, sundan lang jud ang gusto sa Ginoo sa imong life nga gusto nimong mahitabo ug i-allow si Lord nga siya ang tanan nimo. I-allow si Lord nga siya ang part sa imong lawas. I-invite siya. Shalom, the divine appointment of God is in you all. Diri natanggal ang tanang dautang binuhatan ug naa na ko the old has gone and the new has come. Ang transformation will begin in here. Kay ang tinuod nga battle is naa diri sa gawas ug wala sa sulod sa simbahan. Ug ang gibuhat lang sa divine appointment is gidil ka, i-commit ka, ipasurrender, i-heal ka ug labaw sa tanan i-deliver ka. Og i-inner healing ka sa kasing-kasing ug mag-commit ka. Mag-discuss mong Lord sa business nga inyong buhaton ug asa ka mo stand sa pagpangalagad sa iya mightily. And this is the beginning. Aprobahan kang Lord ug silyuhan kang Lord nga iya ka i-anoint. I-anoint ka, himuon kang Lord nga prophet, pastor, evangelist, teacher ug isa. Hatagan ka ni Lord og mga gifts sama sa healing, gift of vision and etc. And lastly, my divine appointment with God kay nakatabang jud siya sa adlaw-adlaw ug sa spiritual aspect nako nga ang kabag-uhan maong si Lord ra jud dili ang physical or tao ang makahatag og dakong kalipay kundi ang Ginoo. Dili inom-inom ang kalipay kundi ang Ginoo lay makahatag og dako nga gugma. Dalaygon ang Ginoo. Ug karon here I am still and standing in the Lord that He is here. I am nothing without Him. Madaugon ug malipayon, walay tatsa sa mga problema, but kalipay ra jud tanan. Kay kabalo ko nga naay Ginoo nga andam kanunay mutabang pagtawag ug buduol ta sa iya righteously and with a pure heart. Shalom, and the love of God is in you. Guidance, Psalm 32 verse 8 in the LT version. The Lord says, I will guide you along the best pathway of your life. I will advise you and watch over you. Psalm 37 verse 23 NLT version. The steps of the godly are directed by the Lord. He delights in every detail of their lives. Prophetic Moon, compassionate, dynamic observant, Rolando Abel Lando. Shalom.